Yan o, sarap niya no. Inihaw na liempo. Ayun no. Nakatapon lang. So what's up na mga kano. Bali ngayon susunduin nga pala yung anak ko. Kasi mula dito sa bahay ng mga benang ko, walking distance lang yung school. Kaya galing nung bahay ng mga benang ko. Lahat malapit. School, hospital, ano pa ba? Palengke, walking distance lang. Ayan. Dito tayo mga kano. Lakad-lakad lang. Yan. Gara ng mga bahay dito. Lahat up and down. Maliit lang kasi yung space kaya ang karaniwan up and down. Kaya yung school. Dami naghihintay ng mga magulang. Yeah! Mayroong mama, bye-bye! Also, bye-bye! May mama kiss. Ting-ting. Wow! Ano kasama? Ha? Go! So, ito na si Ian. Yeah! Hali, mama. Mama Mayong. Wala si Ian. Yay. Ay. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang ang buhay dito sa Taiwan, mga kano. Napakasimple lang. Trabaho. Alaga ng bata. Yan lang. Basic lang. So what's up no mga kanono, kagigising ko lang. Kagabi nagluto ako ng chicken adobo na nilagyan ko naman ng patatas. So ulam ko na to kagabi at breakfasting ko naman ngayong umaga. Medyo parang masakit kasi yung mata ko ngayon. Gigising lang. So yan. Tapos kain muna tayong almusal. Mamaya babaunin ko yan dito. Tapos kape, siyempre. Hindi mawala yung kape. Yan. Yan. So ngayon mag-isa lang tayo kasi umuwi na sila misis. At yung anak ko papasok. So ganito na yung setup namin ngayon. Araw-araw na kami umuwi dito sa amin. No? Medyo nakakapanibago kasi yung misis ko laging gigising ng maaga para ihatid yung anak ko. Dati, walking distance lang yung school. Ngayon, 10 to 15 minutes, depende sa traffic. Kasi pag umaga, maraming, sabay-sabay yan. Estudyante, mga papasok trabaho. Sinasanay na namin yung sarili namin na araw-araw umuwi. Nakakapanibago mga kano kasi dito sa lugar namin sobrang tahimik talaga. Ultimo yung pag may naglakad sa labas, maririnig mo talaga. Tapos konting-konting kaluskos. Dinig na dinig mo. Tapos kung di ka magsasalita, kala mo nabibingi ka na. Ganun yung pakiramdam. Sobrang tahimik dito. Tas pag may nagkikwentuhan sa labas, malayo na yun pero maririnig mo pa rin. Kahit yung sasakyan na malayo na. Grabe dito sa lugar na to. Kung introvert ka, etong place na to para sa iyo. Pero para sa akin,
medyo kailangan talaga ng adjustment. Di kasi ako sanay tumira sa sa tahimik na lugar. Nasanay kasi ako sa maraming tao sa paligid, ganun. So adjustment talaga to. Tingnan natin. Doon sa last video natin na mga ang dami pa lang na tumatapos na mga vlog natin. Yung mga vlog ko, ang dami pa lang nanonood hanggang dulo kasi mga nagko-comment sila eh. Kumbaga na talagang pinakikinggan nila yung mga sinasabi ko. Salamat po, no. Katulad na lang yung nakaraan, no, na kahit na may pamilya na tayo, yung magulang natin, hindi pa rin natin napapabayaan. Sabihin, kung OFW ka, pagpadala ka pa rin. Pero yung mas maganda talaga na sariling pera mo na, yung hindi alam ng asawa mo, yung papadala mo sa pamilya, sa parents mo, sa mga kapatid mo. Para hindi wala nang salitaan. Kumbaga, wala nang kasi wala nang yan yung magkokos yung yung away eh. Ngayon katulad niyan. O di niya alam, nagpapadala pa rin ako. Hindi naman monthly, pero sa akin di naman kalaki yan, pero at least may support pa rin ako. O, di ba? Wala na. Masaya lahat. Kumbaga, walang problema. Hindi katulad nung hawak ng misis ko yung kinikita ko. Kompyutado yan. Alam na alam niya kung ano yung mga pinagbibili ko. Ngayon, di na. Parang nakalaya. May freedom na ako ngayon. Kaya kung ikaw, kalaki ka, ikaw ang padre de pamilya, okay yun, bigay mo sa misis mo lahat hindi naman lahat, magbigay ka sa misis mo ng pera, pero magtatabi ka pa rin ng pera para sa'yo. Huwag mo papaalam sa misis mo kung magkano yung pera mo, ganun. Ito lang, kailangan meron ka laging nakasubi o nakatabi na hindi niya alam, just in case na may gusto kang bilhin or gusto mong magpadala o magbigay sa mga magulang mo, di ba? Hindi nyo na pag-aawayan. Okay, dito magkaiba ng lahi, pero yung situation parehas lang eh. Sabi mo, yung Taiwanese, Pilipino, pero yun mga nangyayari, parehas din yung mga nararamdaman, parehas din katulad sa atin. Na iba lang ng lahi. Pero yung situation, parehas lang. Harap kumain, mga Kaya dito. Ayan mga kanoa. Ayan yung aming sala. Yung aming TV. Ayan. Pakinggan nyo mabuti ha. Hindi ako magsasalita. Diba? Sobrang tahimik. Sobrang tahimik dito mga So mga papunta na sana ako sa pesto namin. Naka-prepare na ako. Ayun, nakita ko to. Ayun nakatapon lang. Electric bike mga na may shop. Nakatapon lang. Diba? Saan ka pa? Sayang to, gumagana pa yan siguro. Mga konting kalikot lang dyan. Pwede na magamit yan. Sayang. Imagine mo yun, pagka talaga yung isang bansa na maayos yung yung sistema. Mga gantong klase, imagine matatapon lang.
Sayang. Magana pa kaya? Sayang na mga ano. May shock pa yung harapan nyo. Sayang tong e-bike na to. Nakatapon sa mga basura, nakailero. Halatang kagabi pa siguro to nakatapon kasi may tumain ng aso eh. Sayang. So what's up no mga ano no. O gabi na po no. Bali pagbalik ko, nandito pa rin yung e-bike. Ayun. Wala pa rin kumukuha no. So talagang pantapon na siya. Pantapon na no. May kolong-kolong pa rito, ayun. Kolong-kolong, tinapon na rin. O, di ba? Mga bagay na pwede pa sana magamit pero dito natapon na lang. Good morning again, mga ano. So, agabi nakita natin yung e-bike doon. Eh, walang gustong kumuha, no. So, umaga na naman. Gara ng ano rito sa Taiwan, no. Napakabilis ng araw. Kung nasusubaybayan niyo yung pag-vlog ko ngayon, yung upload ko, pangalawang araw na to eh. So, ayun, ganun lang. Parang paulit-ulit lang. So, kape tayo. Kape. Tinapay lang sa kape. So mamaya ay magluluto kami ng chicharon. Sunday, day off namin. So gagala tayo ng mga ano. So mga ano, parami ng parami yung basura dito. Dami oh. Stroller. Yung e-bike nandito pa.谁搬出来的？不知道。不知道。对啊。你这样照做什么？啊？叫什么？我拍照啊，影片啊。啊？拍照？对啊。哎呀，影片啊。应变啊。对啊。我想说，你丢白啊，无来叫人再照，唔知啥物人搬出来，袂使安尼，社区脏乱。对啊。搬出来就社区脏乱。嗯。你搬出来，你就要打电话给人家来载。嗯。这不知道谁搬的，伤脑筋。哦，都不知道啊。越南的呀。菲律宾人。我会那边啊。对啊。哦。这个可以掉垃圾这边吗？对呀、不知道谁。这个不行啊。对呀、社区。然后没有那个，没有说那个 paper 可以有那个车子来拿。对呀、没有啊。这不知道谁。我想以后那个好多人掉垃圾，那个好多哎，好多哎。对呀、好多垃圾啊。那个不行哎，要那个高是那个是上。这第有哟，第有老翁某有喎。哦。老翁某两个有喎。伊摕来的哦。系啊。我是讲安尼袂用的，爱设计装的，啊无叫人载。表示啊。哦，你讲啊，老岁啊啦，100岁，90岁啊。对啊，系啊。講啊。So kanina nag-uusap dun sa tungkol sa basura yung dalawang Taiwanese, di ko naman naiintindihan. Kung naiintindihan niyo yung mga pinagsasabi nila, yung kwentuhan nila tungkol yun sa basura. Eh kasi nga, inambakan na ng basura yung gilid namin doon. Hindi naman gilid namin, pero kasi ang pangit tingnan, no? Ginawa ng basurahan. So nandito ngayon tayo sa may hilera ng mga maliliit na pabrika. Yan, mga pwesto, mga stall yan na for rent. Ayan, nakita nyo ba yun? Ito. Yan, yung may cellphone number na yan, for rent yan eh. So dati naghanap pa kami ng mauupahan namin, naka for rent na siya. So hanggang ngayon for rent pa rin, no? Mag-1 year na rin siya na for rent. Eh walang may gustong umuupa, no? Dito kasi yung malak namin upahan dito sa hilera na to dati, Tabindaan. So
accessible talaga yung pagka may mabibili ng chicharon. Ang problema walang available nung time na yan kasi ang mahal niyan nasa 50 mil yung monthly, hindi namin kakayanin. So ngayon punta tayo sa palengke, tingnan natin kung merong tindang baboy kasi gusto ko kasi mag-ihaw inihaw na baboy. Dito na tayo sa aming pwesto mga kanoon, nakabili na rin ako ng baboy. Ito kalamansi, tapos sili. Ito yung baboy na nabili natin. Yan. Meron pa longganisa. Ito 210 yung ganito. Ito naman wala pang 500 natin. Mula natin yan. No. Ayan na mga kanon, marinate natin yung liempo. Bali marinate natin ng mga 30 minutes lang, okay na yan. Ang dami nito pero hindi natin siya lulutuin lahat, no? Para pagka gusto lang natin kumain at least naka-ready na yan. So dito lang tayo mag-iihaw. Buti na lang may exhaust doon, so buksan lang natin yan. Yan. So ihigupin na niya yung usok pag ganun. Tayin lang natin na marinate yung liempo. Tapos mga 30 minutes lang. Okay. Mamaya na lang ulit. Dito mga kano, gumawa ko nung dito, yung pampahid, no? Yan. So wala tayong pampahid, kuha tayo sa likod. Yan, sa likod mga kano. Di ba yung ginagamit sa pampahid, yung daon ng saging? Saktong-sakto yung binang kong lalaki. May tanim dito ng daon ng saging. So ayun nga pala, nakapagtanim na yung binang ko dito. Ayan. Labanus. So dati ako yung lagi nagtatanim dito. Ngayon yung binang ko na. Mo naman, no? Alagang-alaga niya yan. Talagang dinidiligan niya yan. Saka nga pala ito, wala bang nakakaalam kung ano yung tawag dyan sa may parang bukol na yan, dami. Papaya natin, bilis lumaki. Sili, daming bunga. May mga punla pa siya rito. Tayong daon ng saging. Yun, ito. Bali, pipilas lang tayo ng ito. Pwede na ito. Yeah. Pwede na to, gagawin lang naman nating parang gagawin natin brush, diba? Anong panahon dito sa Taiwan, minsan malamig, ngayon naman sobrang init, tagaktak na yung pawis ko. So ito na mga nakagawa na. Nipit ko lang siya sa chopstick, tapos ito na yung pangahalo-halo na, diba? Kalamansi lang yan, may soy sauce, tapos may konting ketchup, nanigyan ko ng mantika. Bango yan pag naluto, pampahid natin. So, hintay lang natin at mamaya-maya tayo ay mag-iihaw na. Mga magpapaapoy na tayo kasi pwede na tayong mag-ihaw. 30 minutes na yung nakalipas, pwede na yun. Tandaan dito, kumpleto tayo ng gamit, syempre. Hindi na tayo ganyan lang. O, diba? Basic lang. Walang kahirap-hirap rito. Magpa-liab. Yan ang sarap niya, no? Inihaw na liempo. Sarap ng puso. Diba?
quality. Sarap niyan. Lakas ng usok, no? Napakabango. Grabe yung amoy. Sobrang bango, mga ano. Quality yan. Di mo, di natin tinipid sa ano, sa ingredients, no? Sarap niya, no? Pagka natapos, naluto yan. Grabe. Bango niyan. Gawa muna tayo ng sausawan. Sarap niya. Ayun. Yan mga kano, kain na po tayo. Yan, dalawa isawsawan namin. Suka, saka toyo na may kalamansi. Tapos siyempre Pepsi. Yun, panalo yan. Nagtabi ko nito mamaya. Bibigay sa binang ko kasi favorite niya yan eh. Tingnan natin mga kano. Sobrang init dito. Sarap.